Sa isang liblib na baryo sa paanan ng kabundukan ng San Isidro, may isang binatang kilala sa tawag na Lando. Tahimik ang baryo, napapaligiran ng malalawak na palayan, matatayog na puno ng niyog at mga damuhang hinihipan ng malamig na hangin tuwing umaga. Sa lugar na iyon, tila mabagal ang takbo ng panahon at ang buhay ng mga tao'y umiikot sa araw-araw na pagtatanim, pag-aani at pakikibaka sa kahirapan. Si Lando ay isang estudyante sa pampublikong kolehiyo sa bayan, nag-aaral ng agrikultura sa tulong ng munting scholarship at ng sariling pagsisikap. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, bumabangon na siya mula sa banig na nakalatag sa sahig ng kanilang maliit na kubo. Ang kanilang bahay ay yari sa kahoy at pawid. May iisang silid na nagsisilbing sala, kusina at tulugan. Kasama niya roon ang kanyang inang si Aling Rosa, isang payat at tahimik na babae na matagal nang binawian ng lakas dahil sa walang humpay na pagtatrabaho sa bukid. Ang kanyang ama na may pumanaw na noong siya'y 10 taong gulang pa lamang matapos tangayin ng rumaragasang ilog sa panahon ng malakas na bagyo. Simula noon, si Lando na ang tumayong haligi ng kanilang munting pamilya. Tuwing madaling araw, bago pa man magluto ng kaunting lugaw ang kanyang ina, pumupunta na si Lando sa likod ng kanilang bahay kung saan naroon ang kanyang pinakamahalagang kasama sa buhay, ang kalabaw na pinangalanan niyang Tala. Hindi karaniwan si Tala. Sa unang tingin, isa lamang siyang ordinaryong kalabaw. Kulay abong maitim ang balat, malaki ang katawan at may mahahabang sungay na bahagyang nakakurba. Ngunit sa likod ng anyong iyon ay nagtatago ang isang kakaibang katalinuhan na matagal nang napapansin ni Lando. Mula pa nung bata pa siya, si Tala na ang kasakasama niya sa bukid. Ipinamana ito ng kanyang ama bago pumanaw at mula noon ay inalagaan niya ito na parang sariling kapatid. Ngunit habang lumilipas ang mga taon, unti-unting napansin ni Lando na tila may sariling pag-iisip ang kanyang alagang kalabaw. Kapag may paparating na bagyo, si Tala ang unang nagiging balisa. Kumakawala ito sa tali at pumupunta sa mas mataas na lugar bago pa man dumilim ang langit. Kapag may darating na bisita sa kanilang bahay, madalas ay nauuna pa itong tumingin sa daan at maglalabas ng kakaibang ungol. Minsan pa nga, kapag nalulungkot si Lando, kusa itong lumalapit at isinasandal ang malaking ulo sa kanyang balikat para bang nauunawaan ang bigat ng kanyang dinadala. Sa umagang iyon, muling nagising si Lando sa tila mahinang paghuni ng mga ibon at sa marahang ungol ni Tala sa labas. Bumangon siya, naghilamo sa tapayan ng tubig ulan at agad lumabas. "Sandali lang, Tala," bulong niya habang kinakalabit ang lubid na nakatali sa poste. Sumagot ang kalabaw ng mahinang ungol na tila reklamo dahil sa gutom. Kumuha si Lando ng bungkos ng sariwang damo at inilapag sa harap nito. Habang kumakain si Tala, hinaplos niya ang leeg nito. "Alam mo ba, may exam na naman ako mamaya," wika niya. "Kailangan kong pumasa para makahanap ako ng mas magandang paraan sa pagsasaka natin." Tila tumigil sandali sa pagnguya si Tala at tumingin sa kanya. Hindi iyon karaniwang tingin ng hayop. May lalim, may tila pag-unawa. Napangiti si Lando. "Ewan ko ba sa'yo?" mahina niyang sabi. "Parang naiintindihan mo lahat." Matapos pakainin si Tala, nagsimula na silang mag-araro ng bukid. Hinila ng kalabaw ang kahoy na araro habang maingat namang ginagabayan ni Lando. Ang putik ay kumakapit sa kanyang paa. Ang pawis ay tumutulo sa kanyang noo, ngunit hindi siya nagrereklamo. Ito ang buhay na nakasanayan niya. Habang nag-aararo, napansin niyang biglang huminto si Tala. Tumayo ito ng tuwid at tumingin sa may gawing kakahuyan. "Bakit?" tanong ni Lando. Sumunod ang kanyang tingin. Sa malayo, may nakita siyang mga lalaking nakatayo sa gilid ng bukid.
Nakasuot sila ng mamahaling damit at may dalang mga papel. Isa sa kanila ay may hawak na payong kahit maaraw. Kilala niya ang mga iyon. Mga tauhan ng isang mayamang negosyanteng nagngangalang Don Vicente. Matagal nang usap-usapan sa baryo na binabalak ng negosyanteng iyon na bilhin ang mga lupa sa kanilang lugar upang gawing malaking plantasyon. Marami na ang pumayag. Marami na ang napilit. Ngunit si Lando at ang kanyang ina ay matatag na tumatanggi. Lumapit ang isa sa mga lalaki. "Lando," tawag nito. "Pinapatawag ka ni Don Vicente. Pag-usapan na raw ninyo ang bentahan ng lupa." Napahigpit ang hawak ni Lando sa araro. "Wala po akong balak ibenta ang lupa namin," sagot niya. Nag-aalok siya ng malaking halaga. Giit ng lalaki. "Hindi mo na kailangang maghirap." Bago pa makasagot si Lando, biglang humakbang si Tala at humarang sa harap niya. Nagtaas ito ng ulo at naglabas ng malakas na ungol. Napaatras ang mga lalaki. Bakit parang galit ang kalabaw mo?" tanong ng isa. Hinaplos ni Lando ang tagiliran ni Tala. "Ayos lang siya," sabi niya. "Ayaw lang siguro ng istorbo." Nagtinginan ang mga tauhan ni Don Vicente. "Sige, wika ng leader nila. Pero babalik kami. Hindi ka makakatagal sa hirap na yan." Umalis sila. Nanatiling tahimik si Lando, nakatingin sa papalayong mga tao. "Mabuti ka pa, Tala," bulong niya. "Hindi ka sumusuko." Muling bumalik sa pag-aararo ang dalawa hanggang tanghali. Pagdating ng hapon, nagbihis si Lando at naglakad patungong bayan para pumasok sa klase. Ilang kilometro ang layo nito, kaya sanay na siyang maglakad araw-araw. Bago umalis, tinapik niya ang ulo ni Tala. "Bantayan mo si Inay," sabi niya. Muling umungol ang kalabaw. Sa kolehiyo, tahimik si Lando sa kanyang upuan. Nakikinig siya sa leksyon tungkol sa makabagong teknolohiya sa pagsasaka, mga pataba, irigasyon at makinarya. Pinangarap niyang balang araw ay maipatupad ang mga ito sa kanilang baryo. Ngunit sa bawat banggit ng guro tungkol sa puhunan at kapital, tila unti-unting lumiliit ang kanyang pag-asa. Pag-uwi niya sa gabi, nadatnan niyang nakaupo sa harap ng bahay ang kanyang ina. "Anak," wika ni Aling Rosa, "may nagpunta kanina. Tauhan ulit ni Don Vicente." Napabuntong hininga si Lando. "Ano po ang sabi nila?" "Kung hindi raw tayo papayag, mapipilitan daw silang idaan sa legal." Napatingin si Lando kay Tala, na tahimik na nakatayo sa tabi. Sa sandaling iyon, tila muling nagtagpo ang kanilang mga mata. At sa unang pagkakataon, nakaramdam si Lando ng kakaibang sigla sa dibdib. Parang may sinasabi si Tala. Parang may ipinapangako na hindi siya nag-iisa, na may kakampi siya sa laban na paparating. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, habang tinatangay ng hangin ang amoy ng palayan, nagsimula ang isang kwento ng pakikibaka, pag-asa at misteryong magbubuklod sa isang estudyanteng magsasaka at sa kalabaw na may sariling isip. At doon, sa tahimik na baryo ng San Isidro, unti-unting umuusbong ang binhi ng isang pambihirang kapalaran. Tahimik ang gabi sa baryo ng San Isidro. Tanging huni ng kuliglig, lagaslas ng hangin sa mga dahon ng niyog at mahinang alon ng ilog sa di kalayuan ang maririnig. Sa ilalim ng mapusyaw na liwanag ng buwan, nakahiga si Lando sa banig, ngunit dilat ang kanyang mga mata. Hindi siya makatulog. Paulit-ulit sa kanyang isipan ang mga salitang binitiwan ng mga tauhan ni Don Vicente. Mapipilitan daw silang idaan sa legal. Para sa isang tulad niya na halos sapat lang ang kinikita para sa pagkain araw-araw, ang salitang legal ay katumbas ng pagkatalo. Wala siyang pambayad sa abogado. Wala siyang koneksyon. Wala siyang kapangyarihan. Ang meron lamang siya ay lupa, pangarap at isang kalabaw na tila higit pa sa karaniwan. Bumangon siya mula sa pagkakahiga at dahan-dahang lumabas ng bahay. Sa labas,
Nakatali si Tala sa poste sa tabi ng punong mangga. Nakatingala ito sa langit, para bang may sinusundan na bagay sa dilim. Hindi ka pa rin natutulog? Bulong ni Lando. Lumapit siya at umupo sa isang tuod. Hinaplos niya ang likod ng kalabaw. Mainit pa rin ang katawan nito, tanda ng buong araw na pagtatrabaho. Kung mawala ang lupa natin, mahina niyang sabi, saan na tayo pupunta? Hindi siya umaasang may sagot. Ngunit sa sandaling iyon, biglang lumingon si Tala at dahan-dahang idinikit ang noo sa kanyang dibdib. Napahinto si Lando. Parang may dumaloy na kakaibang init mula sa kalabaw patungo sa kanyang katawan. Parang may lakas. Parang may paalala. Salamat, bulong niya. Nanatili silang ganoon ng ilang sandali, magkatabi sa katahimikan, hanggang sa biglang umihip ang malamig na hangin. Kasabay nito, may narinig si Lando. Isang mahinang kaluskos mula sa gawing palayan. Tumayo siya. Tala, may narinig ka ba? Napatayo rin ang kalabaw. Tumutok ang tenga nito sa direksyon ng tunog. Muling may kumaluskos. Mas malakas. Parang yabag ng paa. Dahan-dahang kinuha ni Lando ang kanyang itak na nakasabit sa gilid ng bahay. Hindi ito bago, ngunit sapat na para sa panangga. Lumakad siya patungo sa bukid, kasunod si Tala. Habang papalapit sila, napansin niyang may mga anino sa gitna ng palayan. 3, nakadapa, may hawak na mga sako, nangungupit ng palay. Nagnanakaw, bulong niya. Bago pa siya makapagsalita, biglang umungal ng malakas si Tala. Isang malalim, nakakatindig balahibong ungol. Parang sigaw ng babala. Nagulat ang mga lalaki. Hoy! Sigaw ng isa. May tao. Nagkagulo sila. Nagsitakbuhan, iniwan ang mga sako. Tumayo si Lando sa gitna ng pilapil, humihingal. Hindi niya inaasahan ang tapang ni Tala. Kung wala ito, baka nalimas ang ani nila. Ang galing mo talaga, sabi niya habang hinahaplos ang leeg ng kalabaw. Ngunit sa loob-loob niya, may napansin siyang kakaiba. Hindi basta umangal si Tala. Parang sinadya. Parang alam nitong may panganib. Kinabukasan, kumalat ang balita sa baryo. May mga magnanakaw daw sa palayan. Marami ang natakot. Ang ilan ay nagbantay magdamag. Ang iba naman ay nagdesisyong ibenta na lang ang lupa. Sa tindahan ni Aling Nena, narinig ni Lando ang mga usapan. Hindi naligtas dito, sabi ng isang magsasaka. Baka pakanayan para pilitin tayong magbenta, sabi ng isa pa. Tahimik lang si Lando. Ngunit sa kanyang dibdib, may bumubuo ng hinala. Pag-uwi niya, nadatnan niyang may bisita ang kanyang ina. Isang matandang lalaki. Payat, maputi ang buhok, may bitbit na baston. Anak, sabi ni Aling Rosa, si Mang Isko. Dati raw siyang nakatira rito bago ka pa ipanganak. Ngumiti ang matanda kay Lando. Matagal na kitang pinagmamasdan, wika nito. Napakunot ang noo ni Lando. Po, ang kalabaw mo, dugtong ni Mang Isko. Hindi karaniwan. Napatingin si Lando kay Tala na nakahiga sa lilim. Marami na akong nakita sa buhay, sabi ng matanda. Pero bihira ang hayop na may ganyang mata. Anong ibig ninyong sabihin? Tanong ni Lando. Humigop ng tubig si Mang Isko. Noong araw, wika niya, may mga kalabaw dito na inaalagaan ng mga ninuno. Hindi lang sila pang-araro, tagapagbantay, tagapagturo, tagapagtanggol. Nanlaki ang mata ni Lando. Parang may isip, tumango ang matanda. Hindi lahat nakakakita. Hindi lahat karapat-dapat. Napayuko si Lando. Bakit ninyo sinasabi sa akin to? Tinutubok kayo, sagot ni Mang Isko. Hindi lang lupa ang habol nila,
Gusto nilang kunin ang biyayang nakabaon sa lupang yan. Biyaya? Ngumiti ang matanda. Darating ang panahon, maiintindihan mo. Bago pa makapagtanong si Lando, tumayo si Mang Isko. Kailangan ko nang umalis, sabi nito. Bantayan mo ang kalabaw mo. At higit sa lahat, pakinggan mo siya. Pagkasabi noon, umalis ang matanda. Nanatiling nakatayo si Lando sa gitna ng bakuran. Magulo ang kanyang isip. Biyaya. Kalabaw na may isip. Panganib. Lahat ay nagdurugtong-dugtong. Lumapit siya kay Tala. Umupo sa tabi nito. Totoo ba yon? Bulong niya. May tinatago ba ang lupa natin? Tumingin sa kanya ang kalabaw. Tahimik. Ngunit sa mata nito, may tila kumikislap na lihim. Parang sinasabi, hindi pa panahon. Sa gabing iyon, habang muling sumasayaw ang hangin sa palayan, nagsimulang mabuo sa puso ni Lando ang isang matibay na pasya. Hindi niya isusuko ang lupa. Hindi niya pababayaan si Tala. At haharapin niya ang anumang lihim na unti-unting bumubukas sa kanilang buhay. Dahil ramdam niya, ang laban nila ay nagsisimula pa lamang. Maagang nagising si Lando kinabukasan. Hindi pa sumisikat ang araw, ngunit gising na ang kanyang diwa. May kung anong bumabagabag sa kanyang dibdib, mga salitang binitiwan ni Mang Isko, mga matang may lihim si Tala, at ang bantang unti-unting pumapalibot sa kanilang lupain. Tahimik ang paligid. Tanging pagaspas ng dahon at mahinang huni ng ibon ang maririnig. Lumabas siya ng bahay at nakita si Tala na nakatayo na, tila naghihintay. Nauna ka na naman, sabi ni Lando, may munting ngiti. Ngumuso ang kalabaw at bahagyang umiling para bang nagmamadali. Napansin niyon ni Lando. May gusto ka bang ipakita? Tanong niya. Hindi siya umasa ng sagot. Ngunit laking gulat niya nang biglang humakbang si Tala patungo sa likuran ng bukid sa bahagi na bihira nilang puntahan, isang lupang natatakpan ng matataas na damo at puno ng ligaw na halaman. Sumunod si Lando. Habang naglalakad sila, unti-unting nagiging mas masukal ang paligid. May mga ugat na nakalitaw sa lupa. May mga batong natatakpan ng lumot at may malamig na simoy na tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Dito pala, bulong niya. Huminto si Tala sa tabi ng isang malaking punong balete. Matanda na ang puno, makapal ang katawan, at parang yakap-yakap ang lupa sa paligid nito. Dahan-dahang kumayod si Tala gamit ang kanyang paa. Kiskis. Kaskas. Paulit-ulit. Anong ginagawa mo? Tanong ni Lando. Bigla nitong itinulak ang isang tipak ng lupa gamit ang sungay. Lumantad ang isang bahagyang nakausling bato. Lumuhod si Lando at hinawi ang damo. May nakita siyang kakaiba. Isang bilog na batong may ukit. Parang may simbolo. Parang sinaunang marka. Hindi ko to napansin dati, bulong niya. Hinawakan niya ang bato. Malamig. At nang hawakan niya, parang may dumaloy na panginginig sa kanyang kamay. Bigla siyang napaatras. Tala. Umungol ang kalabaw. Marahan ngunit mariin. Parang hinihikayat siyang magpatuloy. Huminga siya ng malalim at muling lumapit. Inalis niya ang mas maraming lupa. Unti-unting lumitaw ang isang maliit na takip na bato. Parang takip ng hukay. May nakabaon dito, sabi niya sa sarili. Kumuha siya ng pala at sinimulang hukayin ang paligid. Hindi nagtagal, tumambad sa kanya ang isang kahong kahoy, balot ng makapal na lupa at ugat. Lumuhod siya sa harap nito. Kumakabog ang dibdib. Maingat niyang binuksan. Sa loob, may lumang tela. At sa ilalim nito, isang maliit na sisidlang yari sa pilak. May nakaukit na hugis, araw at kalabaw. Nanlaki ang mata ni Lando. Anong klaseng kayamanan to? Hinawakan niya ang sisidlan.
Biglang nagliwanag ang paligid. Hindi maliwanag na parang araw, kundi parang banayad na sinag na nagmumula mismo sa lalagyan. Napabitaw siya. Ngunit si Tala ay nanatiling kalmado. Lumapit ito at idinampi ang ilong sa sisidlan. Unti-unting humupa ang liwanag. Nagbalik ang katahimikan. "Alam mo to, no?" tanong ni Lando. Hindi kumibo ang kalabaw, ngunit hindi rin umalis. Maingat niyang kinuha ang sisidlan at inilagay sa kanyang bag. "Uuwi muna tayo," sabi niya. Habang naglalakad sila pabalik, pakiramdam ni Lando ay may bigat na dala, hindi lang sa balikat kundi sa puso. Sa bahay, tinago niya ang sisidlan sa ilalim ng kama. Hindi niya ito ipinakita kahit sa kanyang ina. Buong maghapon, hindi siya mapakali. Sa klase, hindi niya marinig ang sinasabi ng guro. Sa bukid, parang may nakamasid. Sa bawat kilos niya, pakiramdam niya ay may matang sumusunod. Kinagabihan, muling bumalik sa kanilang bahay si Mang Isko. Parang inaabangan. "May nakita ka na, no?" Bungad ng matanda. Napakunot ang noo ni Lando. "Paano ninyo nalaman?" Ngumiti si Mang Isko. "Kapag gumalaw ang lupa, gumagalaw din ang hangin," sagot nito. Tahimik na pumasok si Lando sa loob at inilabas ang sisidlan. Pagkakita pa lang ni Mang Isko, napaupo ito. "Matagal ko nang hinahanap yan," bulong niya. "Ano po ba yan?" tanong ni Lando. "Butil ng lupa," sagot ng matanda. "Pamana ng mga unang tagapangalaga ng bukid." "Para saan po?" "Para protektahan ang lupain," sagot ni Mang Isko. "At para pumili ng tagapagmana." Napatingin si Lando kay Tala. "Tayo ba ang pinili?" Tumango ang matanda. "Hindi ikaw lang," wika nito, "kundi kayong dalawa." Sa labas, umihip ang malakas na hangin. Ang mga dahon ay nagsayawan. At sa kalangitan, isang madilim na ulap ang unti-unting nabuo. Parang babala. Parang simula ng mas mabigat na pagsubok. Sa gabing iyon, unang beses na naunawaan ni Lando. Ang lupang kanyang ipinaglalaban ay hindi lamang lupa. Ito ay isang lihim, isang pamana, isang kapangyarihang kayang magbago ng kapalaran. At mula noon, hindi na siya simpleng estudyanteng magsasaka. Isa na siyang tagapangalaga ng isang misteryong maaaring magligtas o magwasak sa kanilang mundo. Hindi mapakali si Lando, buong magdamag. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang mga sinabi ni Mang Isko, ang butil ng lupa, ang pagiging tagapangalaga, ang pagpili sa kanilang dalawa ni Tala. Kahit ipikit niya ang kanyang mga mata, tila nakikita pa rin niya ang banayad na liwanag na nagmula sa sisidlan. Sa tabi niya, mahimbing ang tulog ng kanyang ina. Sa labas, maririnig ang marahang paghinga ni Tala. Ngunit siya, gising pa rin. Bumangon siya at dahan-dahang kinuha ang sisidlan sa ilalim ng kama. Binuksan niya ito. Sa loob, naroon pa rin ang maliit na bilog na kristal na parang pinatigas na liwanag ng araw, ang butil ng lupa. Kinuha niya ito sa palad. Mainit. Hindi nakapapaso, ngunit may buhay. Parang humihinga. Napapikit si Lando. Sa sandaling iyon, may dumaloy na mga larawan sa kanyang isipan. Mga sinaunang magsasaka. Mga kalabaw na mas malalaki kaysa karaniwan. Mga taong sama-samang nag-aararo, nagbabantay, nagdarasal sa lupa. Nakita niya ang digmaan, ang tagtuyot, ang baha, at ang patuloy na pagbangon ng baryo. Nang magmulat siya, hingal na hingal siya. Panaginip ba yon o alaala? Bulong niya. Ibinabalik niya ang butil sa sisidlan at ibinalik sa taguan. Kinabukasan, bago pa man mag-almusal,
dumating ang masamang balita. Takbong pumasok sa bakuran si Mang Pilo, kapitbahay nila. "Lando!" sigaw nito. "May mga tao sa bukid mo." Napabalikwas si Lando. Ano pong ginagawa nila? Naglalagay ng mga poste, sinusukat ang lupa. Nanlamig ang kanyang katawan. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Kinuha niya ang kanyang itak at sumakay sa likod ni Tala. Hindi man karaniwan, sanay na sanay si Lando sa pagsakay dito kapag nagmamadali. Mabilis silang nagtungo sa bukid. Pagdating nila, tumambad ang eksena. May 5 lalaking may dalang metro, kahoy na poste at dokumento. May kasama pa silang 2 armadong gwardiya. Sa gilid, nakatayo ang isang lalaking nakapolo at may suot na salamin sa mata. Isa sa mga tauhan ni Don Vicente. "Anong ginagawa ninyo rito?" Mariing tanong ni Lando. Lumapit ang lalaki. "Legal na proseso," sagot nito. "Ipinapasukat na ang lupa, may papeles na." "Wala kaming pinirmahan," giit ni Lando. Ngumisi ang lalaki. May paraan ang may pera. Napapikit si Lando sa galit. Humakbang si Tala sa unahan. Nagtayuan ang mga balahibo nito. Naglabas ito ng mababang ungol na tila nagbababala. "Nandito kami sa utos," sabi ng gwardya. "Huwag kang manghimasok." Biglang umihip ang hangin. Umalon ang mga damo. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Lando ng kakaibang init sa kanyang dibdib. Parang may gumising. Parang may pumipintig. Naalala niya ang butil ng lupa. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ipinikit niya ang mata at mariing nagdasal. "Kung may kapangyarihan man ito, tulungan mo kami." Biglang umuga ang lupa. Mahina sa una, parang lindol. Napahinto ang lahat. "Ano yon?" sigaw ng isa. Sumunod ang mas malakas na pagyanig. Ang mga poste ay natumba. Ang lupa ay bahagyang bumuka sa ilang bahagi. Nadapa ang 2 lalaki. Napatili ang isa. Si Tala ay nanatiling nakatayo, matatag, parang haligi. Si Lando ay nakahawak sa leeg nito. Nanlaki ang kanyang mata. "Ako ba ang gumawa nito?" Humupa ang pagyanig. Nababalot ng takot ang paligid. "Umalis na tayo!" sigaw ng isa. Mabilis na nag-empake ang mga tauhan. Nagkagulo. Nagtakbuhan. Naiwan si Lando sa gitna ng bukid, nanginginig. Lumapit si Mang Pilo. "Anong nangyari?" tanong nito. Hindi makasagot si Lando. Tumingin siya kay Tala. Tahimik ang kalabaw. Ngunit sa mata nito, may ningning ng pag-unawa. Kinagabihan, muling dumalaw si Mang Isko. "Nararamdaman mo na, no?" wika nito. "Opo," sagot ni Lando. "Pero natatakot ako." "Natural lang," sabi ng matanda. "Ang kapangyarihan ay hindi regalo. Isa itong responsibilidad. Paano kung makasakit ako ng tao?" "Kung malinis ang puso mo," sagot ni Mang Isko, "ang lupa ang gagabay sa'yo." Sa gabing iyon, nagdasal si Lando ng mas taimtim kaysa dati. Hindi para sa kayamanan, hindi para sa kapangyarihan, kundi para sa lakas ng loob na harapin ang paparating na unos. Dahil malinaw na sa kanya, hindi na basta lupa ang ipinaglalaban niya. Ipinaglalaban na niya ang kinabukasan ng buong baryo. At ang unang pagsubok ay patikim pa lamang ng mas mabibigat na laban na darating. Lumipas ang ilang araw matapos ang kakaibang pagyanig sa bukid. Tahimik ang baryo ng San Isidro, ngunit ang katahimikan ay hindi na payapa. Para itong hanging may dalang unos, marahang dumarampi, ngunit nagbabadya ng panganib. Sa bawat pagdaan ni Lando sa daan, ramdam niya ang mga matang sumusunod. May mga bulungan, may mga tanong,
may mga takot. Ano raw ang nangyari sa bukid mo? Bakit biglang umurong ang mga tauhan ni Don Vicente? May himala raw. Hindi umiimik si Lando. Patuloy lang siya sa kanyang gawain. Nag-aaral sa umaga, nagbubukid sa hapon at nag-aalaga kay Tala sa gabi. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang may nagbago na. Tuwing hahawakan niya ang lupa, may kakaibang init. Tuwing magsasara siya ng mata, parang may bumubulong sa kanyang isip. Parang tinuturuan siya. Parang ginagabayan. Isang hapon, habang nagdidilig siya ng tanim, biglang huminto si Tala sa pagnguya ng damo. Tumayo ito at tumingin sa daan. May paparating. Ilang sandali pa, may lumitaw na itim na sasakyan. Bihira ang ganitong sasakyan sa baryo. Tumigil ito sa tapat ng bahay nila. Bumaba ang isang matangkad na lalaki. Nasa 50 taong gulang. Malinis ang suot. May tikas ng kapangyarihan. Si Don Vicente. Napahinto si Lando. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ng persona ang taong matagal nang nagbabanta sa kanilang lupa. Lumapit ang negosyante, may kasamang 2 gwardiya. Magandang hapon, wika nito, may pilit ng ngiti. Ikaw si Lando, hindi ba? Opo, sagot niya, maingat. Tapos ka na sa pag-aaral? Hindi pa po. Sayang, sabi ni Don Vicente. Magaling sana ang may edukasyon sa negosyo. Napansin ni Lando ang malamig na tingin nito. Hindi iyon ngiti ng mabait. Ngiti iyon ng mandaragit. Narinig ko, patuloy nito, na may nangyari sa lupa mo. Natural na pangyayari lang po, sagot ni Lando. Tumawa ng mahina si Don Vicente. Huwag mo akong gawing mangmang. Lumapit pa ito. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang lupang yan? Para po sa pamilya ko, sagot ni Lando. Para sa akin, kiit ng lalaki. Iyan ang susi sa milyon-milyon. Biglang sumingit si Tala sa pagitan nila. Nagtayo ito at inilapit ang ulo kay Lando. Naglabas ng mababang ungol. Napakunot ang noo ni Don Vicente. Bakit parang bantay mo yan? Tanong nito. Kasama ko po siya sa buhay, sagot ni Lando. Sandaling tumahimik ang negosyante. Pagkatapos, biglang nagbago ang tono. Makinig ka, hiho, wika nito. Bibigyan kita ng malaking pera, bahay sa bayan, trabaho, lahat. Ibenta mo lang ang lupa. Napatingin si Lando sa kanyang ina na nakasilip sa bintana. Naalala niya ang hirap, ang gutom, ang pagod. Isang pirma lang. Isang oo lang. Magbabago ang buhay nila. Ngunit sa likod ng isip niya, bumalik ang mga larawan, ang mga ninuno, ang lupa, ang pangako. Pasensya na po. Mariin niyang sagot. Hindi ko po ibebenta. Tumigas ang mukha ni Don Vicente. Sigurado ka? Opo. Saglit na katahimikan. Pagkatapos, ngumiti itong muli. Ngunit mas malamig. Kung ganoon, sabi nito, maghanda ka. Dahil hindi pa ito tapos, tumalikod ito at sumakay sa sasakyan. Umalis. Naiwan si Lando na may mabigat na dibdib. Kinagabihan, dumalaw muli si Mang Isko. Lumapit na sa'yo, no? Tanong nito. Opo, sagot ni Lando. Mas magiging delikado na ngayon, babala ng matanda. Kapag nabigo ang kapangyarihan sa pera, gagamit sila ng iba pang paraan. Anong paraan po? Panakot, paninira, pagtataksil. Napabuntong hininga si Lando. Handa na ba ako? Tumango si Mang Isko. Hindi ka nag-iisa, sabi nito. Nariyan ang lupa, nariyan si Tala, at unti-unti mo nang natututunan. Nang gabing iyon, habang natutulog ang baryo, may isang aninong gumagalaw sa gilid ng bukid. May dalang lata, may dalang apoy. At sa malayo, isang pares ng matang nagmamasid.
Mata ni Tala, hindi kumukurap, hindi natutulog. Handang ipagtanggol ang kanyang kasama dahil alam niya may paparating na dilim. At kailangan nilang maging handa. Madilim ang gabi sa San Isidro. Walang buwan, walang bituin. Parang tinakpan ng itim na kumot ang buong kalangitan. Tahimik ang paligid, ngunit ang katahimikan ay puno ng tensyon, parang hiningang pinipigil bago sumabog. Sa gilid ng bukid ni Lando, gumagalaw ang isang anino. Dahan-dahan, maingat, may hawak na lata na may lamang gasolina. Sa kabilang kamay, may posporo. Huminto ang lalaki sa tabi ng tuyong dayami. Luminga-linga, walang tao, walang ilaw. Ngayon na, bulong niya sa sarili. Hindi niya alam. May matang nagmamasid sa kanya mula sa dilim. Si Tala. Nakatayo ito sa likod ng punong mangga. Tahimik. Hindi gumagalaw. Ngunit alerto ang bawat hibla ng katawan. Nang sindihan ng lalaki ang posporo, biglang umalingaw-ngaw ang malakas na ungol. Napaatras ang lalaki. Ano yon? Mula sa dilim, sumugod si Tala. Mabilis, malakas, parang ipo-ipong kulay abo. Tinamaan ng sungay ang lata. Tumilapon. Pumuhos ang gasolina sa lupa. Nabasa ang damit ng lalaki. Aray! Napatumba siya. Bago pa siya makatayo, naroon na si Tala sa harap niya. Nakaangat ang ulo. Nakaamba ang sungay. Nanginginig sa takot ang lalaki. Huwag. Pakiusap nito. Kasabay nito, dumating si Lando, may hawak na itak. Anong ginagawa mo rito? Sigaw niya. Nakita niya ang lata, ang posporo, ang basang damit. Nanlaki ang kanyang mata. Susunugin mo ang bukid ko? Hindi makasagot ang lalaki. Sa takot, napaamin. Inutusan lang po ako ni Don Vicente. Nanginig ang kamay ni Lando. Gusto niyang magalit. Gusto niyang manakit. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Tala, tama na, sabi niya. Bahagyang umatras ang kalabaw. Ngunit hindi inalis ang tingin. Tinawag ni Lando ang ilang kapitbahay. Dumating si Mang Pilo at iba pang magsasaka. Dinala nila ang lalaki sa barangay. Kinabukasan, nagkagulo ang baryo. Kumalat ang balita. May nagtangkang magsunog ng bukid. May sangkot na mayaman. Nagkaroon ng pulong sa barangay hall. Nandoon ang kapitan. Nandoon ang mga residente. Hindi na ito simpleng usapin, sabi ng kapitan. Krimen na ito. Ngunit kinagabihan din, pinalaya ang lalaki. May piyansa. May padrino. May pera. Nabigo ang hustisya. Naupo si Lando sa tabi ng bukid, tahimik na nakatingin sa lupa. Ganito ba talaga? Bulong niya. Laging talo ang mahirap. Lumapit si Tala. Idinikit ang ulo sa kanyang balikat. Parang umaalo. Dumating si Mang Isko. Isa pa lang yan, wika nito. Susubukan ka nilang baliin. Hanggang kailan? Tanong ni Lando. Hanggang sumuko ka, sagot ng matanda. Napatingin si Lando sa malayo. Hindi ako susuko, mariin niyang sabi. Kinabukasan, nagsimula ang mas masinsing pagbabantay sa baryo. Nagpatrolya ang mga magsasaka. Nagpalitan sila ng bantay. Sa tulong ni Tala, walang estrangherong nakakapasok nang hindi napapansin. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may mas malaking panganib na dumarating. Isang umaga, habang papunta si Lando sa paaralan, hinarang siya ng isang itim na motorsiklo. Bumaba ang dalawang lalaki. May takip ang muka. Anong gusto ninyo? Tanong niya. Lumapit ang isa. Babala, sabi nito.
Itigil mo na ang laban. Kung hindi, itinaas nito ang kamay at nagkunwaring may hawak na baril. May masasaktan. Napahigpit ang kamao ni Lando. Hindi siya sumagot. Tahimik lang siyang tumitig. Sa likod niya naroon si Tala. Nakatayo. Matatag. Naglabas ng mababang ungol. Napatras ang mga lalaki. Sumakay sila at mabilis na umalis. Naiwan si Lando sa gitna ng daan. Huminga siya ng malalim. Sa unang pagkakataon, tunay siyang natakot. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa kanyang ina, para sa baryo, para kay Tala. Sa gabing iyon, muli niyang inilabas ang butil ng lupa. Hinawakan niya ito. Kung may mas ibibigay ka pang lakas, bulong niya, handa akong tanggapin. Sa sandaling iyon, muling nagliwanag ang kristal. At sa puso ni Lando may bagong apoy na nagningas. Apoy ng tapang. Apoy ng paninindigan. Apoy na hindi na kayang patayin ng kahit anong dilim. Muling dumalaw ang katahimikan sa baryo ng San Isidro. Ngunit hindi na ito dating katahimikan. Hindi na ito payapa. Ito'y katahimikang nagbabantay. Katahimikang naghihintay. Parang lupa bago lindol. Parang dagat bago bagyo. Sa gitna ng ganitong damdamin, patuloy ang buhay ni Lando. Pumapasok pa rin siya sa paaralan. Nag-aararo pa rin sa bukid. Nag-aalaga pa rin kay Tala. Ngunit ngayon, bawat hakbang niya ay may kasamang pag-iingat. Bawat gabi ay may panalangin. Bawat umaga ay may paghahanda. Isang madaling araw, nagising siya sa kakaibang pakiramdam. Parang may tumatawag. Hindi sa tainga, kundi sa dibdib. Bumangon siya at dahan-dahang lumabas ng bahay. Nakatayo na si Tala. Nakatingin sa direksyon ng punong balete. Ang parehong lugar kung saan nila natagpuan ang butil ng lupa. Doon na naman? Bulong ni Lando. Hindi sumagot ang kalabaw. Ngunit nagsimula itong maglakad. Sumunod siya. Habang papalapit sila sa balete, mas lumalamig ang hangin. Mas bumibigat ang pakiramdam. Parang may presensya. Parang may nagmamasid. Huminto si Tala sa tabi ng puno. Muling kumayod sa lupa. Ngunit ngayon, hindi para maghukay, kundi para gumuhit. Gamit ang paa, gumuhit ito ng kakaibang hugis sa lupa. Parang simbolo, parang mapa. Lumuhod si Lando. Pinagmasdan. Unti-unting nabuo sa isip niya ang kahulugan. Mga linya, mga bilog, mga palaso. Tumuturo sa iba't ibang bahagi ng bukid. Parang daluyan ng tubig. Bulong niya. Naalala niya ang leksyon sa agrikultura. Mga underground spring. Mga ugat ng lupa. Mga daan ang dinadaluyan ng sustansya. May koneksyon ang lahat, sabi niya. Biglang umihip ang hangin. Umalon ang mga dahon. At sa kanyang isipan, may umaling-awngaw na tinig. Mahina, malalim, matanda. Anak ng lupa. Napahawak si Lando sa dibdib. Sino yan? Bulong niya. Tagapangalaga. Tagapagmana. Makinig. Napaluhod siya. Parang binabalot ng bigat ang katawan. Sa harap niya, unti-unting nagliwanag ang lupa. Hindi matingkad. Panayad. Parang liwanag ng alitaptap na pinagsama-sama. Sa gitna nito, lumitaw ang anyo ng isang matandang magsasaka. Mahaba ang balbas. May hawak na araro. May kasamang kalabaw na mas malaki kay Tala. Hindi ito multo. Hindi rin tao. Isa itong alaala. Espiritu ng lupa. Ikaw ang pinili.
Wika ng tinig. Dahil marunong kang magmahal, marunong kang magtiis, marunong kang mag-alaga. Nanginig si Lando. Ako po'y ordinaryong tao lang. Ang pagiging ordinaryo, sagot ng tinig, ang siyang dahilan ng iyong lakas. Ipinakita sa kanya ang mga larawan, mga bukid na natuyo, mga lupang inagaw, mga magsasakang napalayas, ngunit sumunod, mga lupang muling nabuhay, mga taong nagkaisa, mga ani na sumagana. Nasa iyo ang pasya, wika ng Espiritu. Gagamitin mo ba ang biyaya para sa sarili o para sa lahat? Napaluha si Lando. Para po sa lahat, sagot niya. Ngumiti ang anyo. Kung ganoon, ito ang iyong daan. Biglang naglaho ang liwanag. Bumalik ang katahimikan. Nakatayo si Tala sa tabi niya. Hinahaplos siya ng ilong. Parang sinasabing ayos na ang lahat. Huminga ng malalim si Lando. May bago na siyang nararamdaman. Parang may koneksyon na siya sa bawat ugat ng lupa. Sa bawat patak ng tubig. Sa bawat butil ng palay. Kinabukasan, sinimulan niyang sundin ang mapa na iginiit ni Tala. Nag-ukit siya ng bagong daluyan ng tubig. Nagbukas ng maliit na irigasyon. Nag-ayos ng lupa ayon sa mga linya. Nagulat ang mga kapitbahay. Anong ginagawa mo? Tanong ni Mang Pilo. Sinusubukan ko lang po, sagot niya. Paglipas ng ilang linggo, may nangyaring himala. Sa gitna ng tag-init, nanatiling luntian ang bukid ni Lando. Habang ang iba'y natutuyo, ang sa kanya'y sariwa. Kumalat ang balita. May basbas ang lupa nila. May sikreto si Lando. Mas dumami ang naiinggit. Mas dumami ang nagmamasid. At sa malayo, sa loob ng isang malaking bahay, nakaupo si Don Vicente. May hawak na ulat. Nakatitig sa litrato ng bukid ni Lando. Kailangan na nating tapusin to, bulong niya. Sa baryo, hindi pa alam ni Lando. Ang tagumpay niya ay simula ng mas mabigat na digmaan. At ang tinig ng lupa na kanyang narinig ay magiging gabay sa laban na magtatakda ng kapalaran ng kanilang lahat. Dumating ang panahon ng anihan. Sa buong baryo ng San Isidro, abala ang mga magsasaka. Maagang nagigising ang lahat, may dalang karit, sako at pag-asa. Sa kabila ng matinding init ng araw, masigla ang mga tao sapagkat ang ani ang bunga ng kanilang buong taong paghihirap. Ngunit sa bukid ni Lando, kakaiba ang tanawin. Mas mataas ang palay. Mas mabigat ang uhay. Mas dilaw ang butil. Habang ang iba ay halos sapat lang ang ani, sa kanya'y tila doble. Nagkumpulan ang mga kapitbahay sa gilid ng kanyang bukid. Parang may mahika, bulong ng isa. Hindi naman ganyan dati. Wika ng isa pa. Tahimik lang si Lando. Habang nag-aani, palihim siyang tumitingin kay Tala na payapang ngumangata sa lilim ng puno. Alam niya sa puso, hindi ito mahika. Ito'y biyayang may kapalit na responsibilidad. Isang umaga, dumating si Don Vicente kasama ang ilang mamimili ng palay. May dalang timbangan, may dalang pera, may dalang ngiti. Lando, wika nito, mukhang masagana ang ani mo. Opo, sagot niya. Bakit hindi ka sa akin magbenta? Alok ng negosyante. Mas mataas ang presyo. Napatingin ang ibang magsasaka. Mas mataas na presyo ay bihira. Isang tukso. Isang bitag. Maganda ang alok, sagot ni Lando. Pero sa kooperatiba po ako nagbebenta. Nagbago ang mukha ni Don Vicente. Sayang, sabi nito. Gusto lang naman kitang tulungan. Lumapit ito. Ibinuo ng boses. Alam mo bang pwede kitang gawing milyonaryo?
Napahigpit ang hawak ni Lando sa karit. Hindi po pera ang habol ko, sagot niya. Lupa po ang buhay namin. Napangisi si Don Vicente. Hindi lahat nabubuhay sa prinsipyo, bulong nito. Kinagabihan, nagkaroon ng handaan sa baryo. Pasasalamat sa masaganang ani. May kantahan. May sayawan. May lutong lechon at pansit. Masaya ang lahat. Ngunit sa gitna ng kasiyahan, may mga matang nagbabantay. Habang abala ang mga tao, may dalawang lalaki ang palihim na pumasok sa bodega ni Lando. May dalang sako. May dalang timbangan. Tahimik silang kumilos. Naglalagay ng palay. Nagnanakaw. Ngunit hindi nila alam. Nasa bubong si Tala. Hindi literal. Nasa mataas na bahagi ng lupa sa likod ng bodega. Nakatutok ang mata. Nang maramdaman nito ang panganib, naglabas ito ng matinis na ungol. "Oh!" Narinig ni Lando. Agad siyang tumakbo. "May tao sa bodega!" Sigaw niya. Nagkagulo. Nagsitakbuhan ang mga tao. Naabutan nila ang dalawang magnanakaw. Nahuli. Napahiya. Nalaman ng lahat. Tauhan sila ng isang middleman na konektado kay Don Vicente. Kinabukasan, pumutok ang balita. May tangkang panlilinlang. May tangkang pagnanakaw. Galit ang baryo. Nagtipon ang mga magsasaka. "Hindi na tayo pwedeng magkani-kanya," sabi ni Mang Pilo. "Kailangan nating magkaisa." Sumang-ayon ang lahat. Sa pamumuno ni Lando, binuo nila ang isang samahan ng mga magsasaka. Nagbahaginan ng kaalaman. Nagplano ng irigasyon. Nag-ipon para sa binhi. Unang beses na may ganitong pagkakaisa sa San Isidro. Ngunit habang tumitibay ang baryo, lalo namang nagdidilim ang plano ng kalaban. Sa opisina ni Don Vicente, nagngingit-ngit siya sa galit. Hindi na sapat ang pananakot, wika niya. Kailangan nating wasakin ang reputasyon niya. Lumapit ang isang tauhan. "May paraan po," sabi nito. "Gagawa tayo ng iskandalo." Ngumiti si Don Vicente. "Simulan na." Samantala, sa bahay ni Lando, tahimik ang gabi. Pagkatabi silang kumakain ng kanyang ina. Nasa tabi si Tala. Payapa. Ngunit sa puso ni Lando, may bumubulong. Parang babala. Parang sinasabing, hindi pa tapos ang laban. At ang susunod na pagsubok ay hindi sa lupa, kundi sa kanyang dangal. Maaga pa lamang ay gising na ang baryo ng San Isidro. Ngunit sa araw na iyon, hindi tunog ng karit at tawanan ng umalingaw-ngaw sa hangin, kundi bulungan. Kabulungan na may halong pagdududa, may halong paghusga. Habang naglalakad si Lando papunta sa tindahan ni Aling Nena, napansin niyang kakaiba ang tingin ng mga tao sa kanya. May umiiwas, may nagbubulungan. May tumitigil sa pag-uusap kapag siya'y dumarating. Bakit parang bulong niya sa sarili? Pagdating niya sa tindahan, biglang tumahimik ang loob. Nandoon si Mang Pilo at ilang magsasaka. May hawak na dyaryo ang isa. "Lando," mahinang tawag ni Mang Pilo. Lumapit siya. "Ano po yon?" Ipinakita sa kanya ang dyaryo. Sa unang pahina, may litrato. Isang lalaking kahawig niya. May hawak na sobre. Kaharap ang isang lalaking kamukha ng tauhan ni Don Vicente. Sa ibaba, may pamagat. Binatang magsasaka, tumanggap ng suhol, nanlamig ang kanyang katawan. "Hindi po ako yan," marin niyang sabi. "Hindi ko po ginawa yan." Ngunit ang duda ay mabilis kumalat. "Kamukha mo," bulong ng isa. "Pareho ng damit," sabi ng isa pa. "Baka totoo," hinala ng iba. Umuwi si Lando na mabigat ang loob. Sa bahay,
nadatnan niyang umiiyak ang kanyang ina. Anak, hikbi ni Aling Rosa. May mga nagsasabi kung ano-ano. Niyakap niya ang ina. Hindi po totoo, Nay, sabi niya. Hindi ko kayo ipagkakanulo. Ngunit kahit siya, nasasaktan. Dahil ang tiwala ay madaling masira. Mahirap buuin. Kinagabihan, mag-isa siyang umupo sa bukid. Nakatanaw sa buwan. Tahimik. Pagod. Bakit ganito? Bulong niya. Ginagawa ko naman ang tama. Lumapit si Tala. Umupo sa tabi niya. Idinikit ang ulo sa kanyang balikat. Parang sinasabing, hindi ka nag-iisa. Biglang umihip ang hangin. Mula sa lupa, muling narinig ni Lando ang tinig. Ang katotohanan ay parang binhi. Maaaring matabunan. Ngunit hindi namamatay. Napapikit siya. Paano ko po lalabanan ang kasinungalingan? Tanong niya. Walang direktang sagot. Ngunit sa kanyang isipan, may pumasok na larawan. Isang lugar. Isang lumang bodega. Isang oras. Parang alaala. Parang pahiwatig. Kinabukasan, sinundan niya ang kutob. Kasama si Tala, nagtungo siya sa lumang bodega sa gilid ng bayan. Doon, may nakitang mga kahon. May kamera. May tripod. May ilaw. Isang lihim na set. Dito nila kinunan. Bulong niya. May mga papel din. Mga kontrata. Mga resibo. May pangalan ng tauhan ni Don Vicente. May petsa. May pirma. Kinuha niya ang lahat. Dinala sa barangay. Humingi ng tulong sa kapitan. Tinawag ang media. Ipinakita ang ebidensya. Nag-imbestiga ang pulis. Lumabas ang katotohanan. Peke ang litrato. Inedit. Pinlano. Binayaran ang kamukha ni Lando. Ilang araw matapos iyon, inilathala ang bagong balita. Binatang magsasaka. Pinawalang sala. Unti-unting bumalik ang tiwala ng baryo. Humingi ng tawad ang ilan. Yumuko si Lando. Walang problema, sabi niya. Mahalaga, alam na natin ang totoo. Ngunit sa loob-loob niya, may pagbabago. Mas tumatag. Mas tumibay. Mas naging handa. Sa malayo, nagngingit-ngit si Don Vicente. Wala na tayong oras, bulong niya. Ihanda na ang huling hakbang. Samantala, sa bukid, nakatayo si Lando sa tabi ni Tala. Pinagmamasdan ang sumisikat na araw. Alam niyang nalinis na ang kanyang pangalan. Ngunit papalapit na ang pinakamalaking laban ng kanyang buhay. Sumapit ang tag-ulan. Makapal ang ulap sa kalangitan. Mabigat ang hanging bumabalot sa baryo ng San Isidro. Parang may dalang hudyat ng wakas. Sa mga nagdaang araw, naging tahimik si Don Vicente. Walang tauhan, walang banta, walang alok. Ngunit alam ni Lando, ang katahimikang iyon ay hindi kapayapaan. Ito'y paghahanda. Isang umaga, habang nag-aayos siya ng pilapil, biglang dumating si Mang Isko, hingal at pawisan. Lando, sigaw nito. Masama ang balita. Tumigil siya. Ano po yon? Magpapatayo ng malaking dam sa itaas ng bundok, sabi ng matanda. Pag-aari ni Don Vicente, kapag natuloy yon, lulubog ang kalahati ng baryo. Nanlaki ang mata ni Lando. Paano po yon naging posible? May permit na, sagot ni Mang Isko. May pirma ng mga opisyal. Nanlamig ang kanyang katawan. Isang dam. Ibig sabihin, malulunod ang lupa. Masasira ang bukid. Mawawala ang baryo. Sa isang iglap, nagtipon ang mga tao sa barangay hall. Galit. Takot. Nawawalan ng pag-asa. Wala na tayong laban, sabi ng isa.
May pera sila, wika ng iba. May koneksyon. Tumayo si Lando sa gitna. Meron tayong lupa, mariin niyang sabi. May karapatan tayo. May pagkakaisa tayo. Napatingin sa kanya ang lahat. Hindi tayo dapat umatras, patuloy niya. Kung susuko tayo ngayon, wala na tayong bukas. Lumapit si Tala at tumayo sa tabi niya. Matatag. Parang haligi. Sa sandaling iyon, muling naramdaman ni Lando ang pintig sa kanyang dibdib. Ang tinig ng lupa ay muling bumubulong. Ngayon ang panahon. Ngayon ang pagsubok. Kinabukasan, nagsimula ang konstruksyon. Dumating ang mga truck, mga backhoe, mga gwardya. Tinibag ang gilid ng bundok. Nagkukit ng lupa. Naglagay ng bakal. Nagtipo ng mga magsasaka sa harap ng lugar. Pinangunahan ni Lando. Hihinto kayo! Sigaw niya. May hawak siyang papel. Mga dokumento. Mga ebidensya ng ilegal na operasyon. Lumabas si Don Vicente mula sa isang sasakyan. Mukha siyang kampante. Hindi mo na ito mapipigilan, wika nito. Tapos na ang laban. Hindi pa, sagot ni Lando. Ipinakita niya ang mga papel. Peke ang permit, may pandaraya, may suhol. Napakunot ang noo ng negosyante. Walang maniniwala sa iyo. Biglang umihip ang malakas na hangin. Umugong ang kalangitan. Kumidlat. Dumagundong ang kulog. Naramdaman ni Lando ang lakas sa ilalim ng kanyang paa. Parang may gumagalaw. Parang may nagigising. Hinawakan niya ang lupa. Ipinihit ang mata. Nagdasal. Hindi para sa kapangyarihan, kundi para sa katarungan. Biglang umuga ang bundok. Mas malakas kaysa dati. Nagbitak ang lupa sa paligid ng konstruksyon. Nabuwal ang ilang makina. Napatili ang mga manggagawa. Lindol, sigaw ng isa. Ngunit hindi ito ordinaryong lindol. Ang lupa ay tila may direksyon. Tanging ang lugar ng proyekto ang gumuho. Nananatiling buo ang baryo. Tumigil ang mga makina. Nagkagulo ang lahat. Dumating ang mga opisyal. Nag-imbestiga. Nakita ang mga paglabag. Kinansela ang proyekto. Sinuspinde ang permit. Kinasuhan si Don Vicente. Sa harap ng lahat, nakita siyang yumuko. Natalo. Nawasak ang kapangyarihan. Naglaho ang kasakiman. Pagkalipas ng ilang buwan, bumalik ang katahimikan sa San Isidro. Ngunit ngayon, ito'y katahimikang may pag-asa. Masagana ang bukid. Maayos ang irigasyon. Nagpapatuloy ang samahan ng mga magsasaka. Si Lando ay nagtapos sa kolehiyo. Naging agriculturist. Bumalik sa baryo. Nagbahagi ng kaalaman. Nagpatayo ng maliit na sentro ng pagsasanay. Hindi siya umalis. Pinili niyang manatili. Pinili niyang maglingkod. Sa tabi niya, naroon pa rin si Tala. Matanda na. Mas mabagal. Ngunit matatag pa rin ang tingin. Isang dapit hapon, umupo si Lando sa tabi ng kalabaw. Hinaplos ang ulo nito. Salamat, bulong niya. Kung wala ka, umungol si Tala. Mahina, parang paalam, parang dasal. Sa gabing iyon, payapang pumikit si Tala. Hindi na nagising. Inilibing nila ito sa tabi ng punong balete. Sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Nagpatayo si Lando ng maliit na bantayog. Isang batong may ukit ng kalabaw at araw. Simbolo ng bantay. Simbolo ng pag-asa. Simbolo ng pagmamahal sa lupa. Habang nakatanaw sa malawak na palayan, napangiti si Lando. Hindi siya yumaman sa pera. Ngunit yumaman siya sa dangal. Sa tiwala. Sa pagmamahal ng bayan.
At sa bawat hampas ng hangin sa uhay ng palay, alam niyang naroon pa rin si Tala. Nagbabantay, gumagabay, kasama niya, magpakailanman. Wakas,